are different now. Kaya doon nagpapanik ito si Bongo. Kasi wala na. Kanino siya ngayon sisilong? Di ba? They had their heyday nung 2016 to 2022 hanggang umabot nga this year kasi umabot si Martires until July or August this year. Pero that's over now. They are vulnerable and pwede na nating ma-pursue yung accountability sa mga taong ito. Pero yun na nga, after so long of a tangent, lalo na sa mga kabulastugan, or at least what I think is kabulastugan ni dating Ombudsman Samuel Martires, pinangunahan ng Makabayan Bloc ang paglalabas ng kanilang SALN with ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino garnering 10.9 million pesos net worth. Gabriela Representative Sara Ilago, 1 million pesos. At Kabataan Party List Representative Rene Co, 280,000 pesos. Actually, parang parehas kami ng net worth ni Madam Rene. Nalaman na rin din natin, or at least what I think so, na nakatira pa rin siya sa kanyang mga magulang. Very representative of the youth sa Pilipinas, na edukado ka, na may trabaho ka, pero hindi ka makabuo, di ba? And that's all, culture plays a part on it, pero syempre, marami ang gustong bumukod sa kanilang pamilya just to have an independent, separate, second place where it is just them to find autonomy sa kanilang mga buhay. Pero of course, the economy is fucking us over. Nag-release rin ng mga SALN ang mga akbayan representatives at senator, with Senator Rizal Ontiveros